Hello mga ka-Felds TV, welcome back po muli sa ating channel, and for today's video ay mag-update lang po tayo sa ating pong GMR Group. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at nakakuha po tayo ng napakadaming information na napakadami po talagang naluko ang GMR earning app na ito. Meron pong mga nagko-comment sa ibang bansa na sila po ay nawalan ng halos 1,000,000. Yung iba naman ay halos 100,000 at napakadami po. So ako po ay personal na humihingi po ng pasensya sa inyo. Gawa ng sabi ko dati ay pupunta po ako dun sa police station na pinakamalapit at magsumbong po sa cybercrime group. Ngunit hindi na po natuloy gawa ng pinigilan po ako ng aking asawa at ng aking nanay. Sabi ko nga sa kanila ay sila ay medyo malaki yung na-scam sa kanila pero wala silang balak na mag-report. Pero ako ay gusto ko pong mag-report. Kaya pinigilan po ako. So ganun pa man ay sumulat po ako nung Friday. As what I've told you na sa akin po mga previous vlogs na sumulat po ako sa PNP, sa Cybercrime Group at sa NBI. Ngunit ang PNP po ay hindi po naging successful kasi bumalik po siya. Hindi po siya na-deliver ng maayos. Hindi ko po alam kung bakit. Pero yun po yung kanilang email sa Google. At sa NBI naman po ay wala pang update kung sila po ba ay na kabasa na sa atin pong ibinigay na sulat tungkol po sa report ng scam ng GMR. So for now po ay humihingi po ako ng pasensya dahil mukhang hindi na po ako makakapunta sa personally sa police station, pero meron pong mga grupo sa iba't ibang mga lugar na may nakalap na po silang mga tawag nito ebidensya at sila po ay handa nang magsampa sa GMR na sa mga GMR personalities no na hindi naman po talaga natin kilala. At tinitingnan ko po yung posibilidad dahil may mga nag-comment po sa atin na binigyan naman daw po tayo ng sapat na tawag nito na mga precautions about daw po sa about po sa mga investment scam na yan, na kung if it is good to be true ay talagang hindi po talaga siya totoo. Ganun pa man ay kung kayo po ay willing and available, dahil ako po ay kawani ng gobyerno at araw-araw po may pasok. Actually ang aking pong pasok ay panghapon po, no, yung parang 9 to 6 po kasi ako, kaya paglabas ko gabi na. So wala po talaga akong time. Actually gusto ko talagang tawag nito subukan na mag-report. Pero ganun pa man ay may nag-comment po na pagdating daw po sa anti-crime, hindi ko po alam kung gaano po katotoo, pero kung halimbawa po ay nag-report po kayo sa PNP or sa NBI para po sa kaso po na atin pong naranasan, ay document nyo po at mag-update po kayo para naman po matutuwa naman po kami kung mahuli na yung mga tawag nito, mga taong personalidad na nanloko po sa atin. Pwede nyo pong i-document at kahit po gamit po kayo ng tawag nito, dami account sa Facebook or sa YouTube, hanapin po namin o share nyo po sa mga GMR groups na ginawa rin po ng mga scammer. So pwede nyo pong i-update kami kasi para ma-inspire naman kami na mahuli na yung mga loko-loko na yan. May mga nag-comment po sa ating pong YouTube channel na nahuli na daw si Rico. Rico Bantilan. So hindi ko po sure kung talagang totoo po 'yon or siya po mismo yung scammer, no? At meron din po nag-comment sa atin na yun daw pong mga personalidad ay ang hirap daw po talagang hulihin yan. Alam niyo po bakit? Kasi yun daw pong mga personalidad na yan, kasi syempre, gumagamit na naman po yan ng peking dami SIM card. Binibili lang po pala nila yung mga SIM card sa mga taong, alam nyo na, gipit. So kung halimbawa, bilhin nila ng 1,000, talagang magkukumahog yung mga ibang syempre hirap sa buhay na hindi po nag-iisip kung gaano po ka-delikado yung kanilang ginagawa na nagbebenta po sila ng SIM card. Pero ganoon pa man, ay try pa rin po natin para maimbestigahan kung sino po yung bumili or kung sino po yung may-ari po ng SIM card. Kung papakinggan po tayo, papakinggan naman po tayo sa sa cyber crime group. Kasi
Siyempre, yung tawag nito, yung mga kriminal na yan ay hindi yan gumawa ng mga ganyan kung talagang ano lang, kung talagang pipitsugi lang sila. So, ibig sabihin, pinagplanuhan po yan. Malaking sindikato po yan. Actually, natatakot nga rin po ako baka bigla akong personally ng ano, ng tawag nito, mga hindi kilalang personalidad, no? So, ganun pa man ay ingat na lang po tayo sa atin pong mga ginagawa. Pero if you are going to work silently, then much better po. Gamit po tayo ng ano, ng dummy accounts kung natatakot po kayo na ano, na tawag dito, ma-identify yung inyo pong identity. So for now po ay talagang ano, talagang hirap po, no? Hirap po tayo sa atin pong paggalaw gawa ng araw po kasi tayo may trabaho. Pero kung kayo po ay meron pong ano, meron pong time, ay pwede po kayong mag-report kung meron po kayong hawak na ebidensya. Ang ebidensya ko lang po kasing hawak ay yun lang pong personal ko, 2 screenshots po. At saka yung mga nasa kapatid ko, which is ayaw nila, no? Ayaw nila na magreklamo ako kasi siyempre madadamay daw po yung mga pangalan nila. Hindi ko man maintindihan kung bakit madadamay yung pangalan, hindi naman po tayo ang may gawa ng kalokohan. Pero ganun pa man ay tuloy nyo po at kung kaya nyo pong mag-update sa amin, lahat po ng mga nag-report, kung ano po yung update na doon sa mga taong nag-report, ano po ang sinabi ng PNP o ng NBI, ay para po malaman din po namin para naman ma-inspire po tayo. So, for now po ay tuloy lang po natin yung atin pong pagkakalap ng mga information at saka ebidensya. Kasi hindi lang po mag-isa ang GMR. Actually, marami pa po yan. Meron pong ano kasi nung kasabay po ng GMR, may sinalihan po yung aking mga magulang, ang aking magulang din at mga kapatid. Ang tawag po ay Guleros naman. Guleros. Parehas lang din po ng scheme. Sila po ay magre-rate po sila ng picture naman. Yung sa GMR ay video, ito naman sa Guleros ay picture. Yung mga picture naman nila, parang wala naman mga kwenta, no? Na ganoon din, nire-rate mo ng parang 5 star yata yun. So kung maka-rate ka ng 7 o 6 yata sa isang araw, kikita ka naman ng 40 or 50. Hindi ko na maalala. Kasi hindi po ako tumuloy mag-invest, gawa ng wala naman po talaga akong budget. So natuloy lang po ako doon sa GMR, gawa ng nilibre po ako sa kapatid ko, pero hindi yung libre, talagang babayaran ko yun pag nagkapera po ako. So ganoon po at sana ay hindi na po tayo mabiktima sa mga susunod na mga earning app na yan, no? So wag po tayong magpaloko ulit kasi dahil beses ko na naloko, nakakahiya. So thank you po sa inyong pagsubaybay at sana po ay makakuha pa tayo ng iba't ibang mga impormasyon kasi ang dami na po talagang ano po natin tawag nito siguro, tag po natin si Senator Rafi Tulfo para tayo ay matulungan kung sakali. See you po sa ating pong next na vlogs.